Ayan. Ano kaya ang masasabi, no, ng isang kakamping, mga bossing, dito sa pagsabi ni Inday Sara Duterte na we are not candidates anymore? No? Dahil nga po simula nung nagsalita si VP Sara, ayan na po eh. Ang Uniteam was a tandem during 2022 election. Barry Gutierrez, Attorney Barry Gutierrez, mga bossing, ito yung nasa side ito yung nasa side ni Attorney Lenny Robredo, mga kababayan. Campaign manager si di ba? Si Bam Aquino. Ano ba position ni Barry? Anyway, ang Uniteam was a tandem during 2022 election, sabi ng ating VP. We are not candidates anymore. So, kumbaga, mga kababayan, panghanggang dun lang pala yun. Panghanggang election lang yan. Sabi ni Barry Gutierrez dito, dalawa lang yan. 2 punto lang yan. Ano? Una, gamitan lang. Ako nakakasigurado ako, mga kababayan, hanggang sa huling patak o hanggang sa huling araw, bago sabihin ng ating vice-presidente na wala ng Uniteam, mga kababayan, nakasisigurado ako na ang ating Pangulo hindi nang gamit. All the way, kahit visit na tayong mga manonood, kahit visit na tayong mga supporter niya, no? Naka-back up pa din ang ating Pangulo sa BP. Di ba? Naka-back up pa din ang ating Pangulo. Yun yung sinisigaw na Sara resign para sa Department of Education O binack-upan pa din ng ating Pangulo, di ba? So, malabo at mahirap na isipin, mga bossing, na manggagamit ang ating Pangulo doon. Di ho ba? Una, gamitan lang at pambubudol ang kunwaring Uniteam noong eleksyon. Ramdam naman po natin hanggang sa ngayon, mga kababayan, na isinasa puso at pilit na sinasalba. Siyempre, alam niyan. Alam ng ating Pangulo na meron ng mga nanggaganyan, no? Sa Uniteam. Pero pilit niya sinasalba. Yung mga banat ni Duterte, yung mga banat ng mga anak, sila Max. Ano Max? Sila Max, yung banat nila Pulong, hindi na lang pinapansin ng ating Pangulo no? Nung may sigaw ng Inday Sara resign sa DepEd, binak-upan niya pa. Naniniwala pa din siya. So, pilit niyang binubuo pa din. Baka sakali pa din. Pero sa kanila, simula nung malapit na yung 2 taon, kasi nga di ba? May ruling na kapag less than 2 years bumaba ang Pangulo, yung papalit, hindi na pwedeng makapag-re-election. Yung papalit, hindi na pwedeng maging botante maging kandidato ulit sa 2028. Pero kapag more than 2 years na napababa ang Pangulo, pwede. Like Gloria style, mga kababayan. Gloria style. Anyway, uulitin ko na naman to. Una, gamitan lang at pambubudol ang kunwaring Uniteam noong eleksyon. Galaw, trapo, hindi prinsipyo. So ngayon, diyan pa lang po sa una na pahayag ni Barry, mga bossing, timbangin nyo na po kung sino yung nanggamit lang at kung sino yung hanggang ngayon tinatry na mabuo yung Uniteam. Ewan ko na lang ngayon, mga kababayan. Pagkatapos, sabihin ng ating vice-presidente, no? Ito, nawala ng Uniteam. Okay? So sa pangalawa, kung wala naman palang totoong unity, bakit nandiyan pa siya? Nako, yan, na-question niya. Sa Department of Education. Parehas din po pala ng naiisip natin, mga kababayan. Yung question natin sa Department of Education, mga bossing, hindi nila dapat tayo questionin. Hindi nila dapat tayo sabihan ng ini-issue nyo si VP Sara dyan sa Department of Education. Bakit ho? Mismong galing sa bibig ni Inday Sara Duterte.
na kulang ang kanyang kakayanan kaya umasa lang siya doon sa mga nakapalibot sa kanya, 'no? Kaya po, pag-aaralan muna. So, ang mangyayari ho mga bossing, gugugol ho ng panahon 'yan. 2 taon, 3 taon, bago sumama sa ikot si Inday Sara Duterte. Paano yung inaasahan natin na pagtaas ng kalidad ng ating edukasyon? Wala, kasi nag-aaral pa lang, 'di ba? Wala kang iisiping gano'n. So ngayon sa madaling salita, pagkatapos mag-aral, pagkatapos umikot sa sirkulasyon, mga bossing, pag-aaralan na naman kung ubos ang termino. Ibig sabihin sayang ang pera, which is siguro para kay Barry Gutierrez itong sinasabi niyang nakikinabang hindi nagtatrabaho, ano, siyempre kakamping po 'yan, mga kababayan. Medyo hard bumanat 'yan. Tayo naman po, mga bossing, sabihin na nating nagtatrabaho pero hindi ukol. Ano? Hindi ukol, kulang, 'no? Masasayang yung termino, masasayang yung time ng Department of Education para itaas ang antas ng kalidad ng edukasyon dahil pinag-aaralan pa lang ho, mga kababayan. Ha? Yan sinasabi ko sa'yo, pero may naririnig ho ako, mukhang magre-resign daw, hindi ko alam. Mukhang magre-resign daw doon sa Department of Education ng ating VP. Ay ma'am, tama po yan kung sakali na inyong gawin. Ano po, 'wag po kayong mag-alala, kami ho dito, dahil kayo po ay halal ng bayan, kumbaga nirerespeto po namin 'yun. Hindi kami yung pabagsakin na, pababain na si Inday Sara Duterte, hindi po. Doon lang sa Department of Education. Para naman po tuloy-tuloy, para naman po, kumbaga mapadali ang pagtaas ng antas ng ating edukasyon ho, mga bossing. Gano'n lang 'yun, 'di ba? Siyempre si Barry Gutierrez banat niyan, talagang hard. Talaga nakikinabang ka, hindi ka nagtatrabaho. Tayo naman po ang interpretasyon natin, maaari na tina-try, 'no, ng ating Vice Presidente, kaya lang uubos ng panahon. Pag-aaralan. Siguro bago ho matapos na pag-aralan na maitaas yung antas ng ating, edukasyon, tapos na din ho ang kanyang termino, mga kababayan. Ayun, 6 years na kumbaga bin-bin lang, nandun lang yung ating edukasyon, mga bossing. Late na po, Late na po. Oh. Paano kung sino ba mga posibleng sakali na pumalit doon sa kanyang puwesto? Ayan. Kailangan siya ang mag-aral para di siya itok-itok diyan, Athena Granados, Mark, parang si Aimee ata ang nagtimbre na uhulihin si Kibuloy. Sabi ni Mima Alicia sa latest vlog niya. Nandun pala siya sa Davao noon mismong araw. May video si Mima. Si Mima. Ayan, suportahan niyo po mga kababayan ang aming trio, no? Takeru Miyamoto, Mark Ramos at Mima Alicia, mga bossing. Ilan na ba tayo ngayon? 200,000 na tayo subscriber, mga bossing. Ako po, kung sasabihin niyo sa akin, Mark, nalagpasan ka na ni Takeru, nalagpasan yung iyong subscriber. Para po sa akin, sasabihin ko, mga bossing, karapat-dapat lang. Yung tao na yun po talaga, yung talagang gumugugol ng oras. Pag nag-vlog yun, mga kababayan, ay grabe. Talaga hong well-researched lahat ng vlog niya. Talagang ibabalandra sa inyo lahat, mga bossing. Yun yung mga talagang sabi ko na, puro talaga no? Na talagang kailangan mas hihigit pa ho dapat talaga sa atin yung mga subscribers nila, mga kababayan. At si Mima Alicia naman po, mga bossing, ayan, talagang yan, talagang lahat ng nalalaman yan, ilalabas niyan. Di ho ba? Suportahan niyo po yung mga yan, mga bossing. Anyway, Ma'am Carclea, shoutout po sa inyo. Meron tayong 1 minuto para makapag-shoutout, no?
I-like nyo lang po itong video na to, tapos i-komento nyo dan para madaanan ko yung inyong mga pangalan. Maisigaw naman po mga bossing. Okay? So, Ma'am Carclea, shoutout po sa iyo. Shilo UV, sabi niya dito, Prof. Clarita, bagay maging secretary ng DepEd. Yun yung nawala sa sirkulasyon. Ano ho? Pero hindi naging bitter. Lahat po nang nakita kong nawala sa sirkulasyon, naging bitter ho eh. Ma'am Maritelti, Eneeron, Rizalino Oliver, wag naman si Lenny. Parang di rin nag-resign si Sara, sabi ni Eneeron. Boss, si Sara Duterte, suportado sa economy chacha. Resty or Piano, Joanne CB, Jocelyn Biag, Rowie. Wait lang, may pahabol lang ako. Ito, nasa isip ko lang ho ito mga kababayan. Kasi meron niya, hindi natin na i-content. Siguro 1 minute lang to. No? Yung dito, ang haba ho eh. Di ba? Ang haba. Sabi ng iba, chicken init daw. No, hindi. Ang haba niyan. Ako ang naiisip ko, mga bossing, hindi opera eh. Kung nakikita natin, parang hindi ganun kalalim eh. At napakahaba naman niyang ganyan. Kung sakaling may opera sa lalamunan ng ating Vice Presidente. Ano ho? Hindi, sabi ni Omyo G, Sara D, Buni, hindi din ho eh. Ito ha, ano lang to, kumbaga, wag niyong seryosohin ito. Hindi kaya medyo ang ating Vice Presidente eh, medyo gulong-gulo na sa mga nangyayari. Lalo na ho mga kababayan eh nung nag-umpisa etong election, nung nag-umpisa etong tandem ng unity mga bossing, ay ano, kumbaga matunog na matunog eh. Kapalit ni PBBM pagkatapos ng kanyang posisyon, VP Sara agad. Ang tunog nun eh. Tapos ngayon ho, nakikita natin, nagde-deplete na. Paubos ng paubos ho. Kaya ka biglang sabi, baste na lang, baste. Kasi talagang nadudurog ho ang ating Vice Presidente eh. Hindi kaya na-depress ang ating VP sa mga nangyayaring ganon? Wag naman ho sana, no? Umabot siya sa puntong sinaktan niya ang kanyang sarili. Huwag niyong seryosohin yan ha. Kumbaga, para sa atin lang po, ano lang, yung naiisip lang ho natin. Or, posibleng talagang gusto niyang kumampi kay PBBM, gusto niyang talagang maging parte ng gobyerno, kaso nga lang, yung pamilya na nasa likod, against, wala siyang magawa. Kaya ganyan. Kaya sign of depression. Baka depression. Sir Mark, that's what a thyroid surgical scar looks like. They have minimally invasive procedure now. Nagpunta daw ng Singapore, di umano. Pero ang haba po kasi. Kasi kung makikita nyo ho ngayon, mga kababayan, yung mga opera-opera ho, mga bossing, kumbaga, maliitan na lang. Kaya, yun nga yung ibang opera ganyang kaliit lang pero nailalabas yung ganito kalaki eh. Ano po? So ito masyadong napakahaba po at wala akong makitang tahi. Yung mga maliliit na stitches na pag ganun-ganon o maliliit. Anyway, mga bossing, wag nyo na pong seryosohin yan. Na kumbaga nabibision ko lang po na ganon. Maraming salamat po and God bless. Kailangan ko ng magtrabaho ulit. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share. Paki-share po itong live stream natin mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.